Eto pa ha, well, speaking of that, eto pang isang strategy na style bulok eh. Ha? Noon, si Gordon attempted to extend yung detention ng mga kliyente ko dun sa Farmally by saying, magpa-file muna kami ng preliminary report. Kasi under the doctrine of Balag versus Blue Ribbon, pag nag-file ka na ng report, dapat yon functus officio na yung iyong committee, dapat lahat ng contempt orders lifted. Si Gordon tried to go around that by saying na preliminary report, wala pong ganun sa rules ng preliminary report. That's BS. Palusot yon. Pag nag-file ka ng report, that's it. Yun na. Tapos na. Functus officio ka. Yet, they want to bend the law. They want to disregard the law for their own purposes, for their own political purposes, by saying, preliminary report pa lang ito, hindi pa ito yung final report. There's no such animal. Huwag kayong magtanong kasi kay Dan Fernandez, puro mali advice niyan. Nag-google lang yan eh. So sir, possible po ba Supreme Court? Well, habeas corpus ano naman, ha? Pare-pareho naman ang jurisdiction. May pwede ang RTC, pwedeng CA, pwedeng Supreme Court. Wala. Wala sinasabi kung hanggang kailan. Yun nga ang mabigat eh. You can readily see yung kalokohan dito eh. Kumusta naman po sir si Casio? Kasi parang noong November, nagsasuffer daw po siya ng mental breakdowns and I would not be an expert on that. We will just leave it to her doctors to determine her state of mental health. I would not want to conjecture. pero may update sir dun sa parang request po niya na magkaroon ng companion sa CID. Let me check, ibang lawyer nag-handle noon eh. Pero, dapat naman yung strictures that govern convicted prisoner should not cover her. Hindi naman siya convicted eh. Yun lang ang amin. Hindi mo pwedeng sabihin special treatment yon. Kasi she has not been found guilty of any crime. She has not been charged of any crime. Her only crime, if you may call it that, is to exercise her constitutional rights to remain silent and against self-incrimination. Para sa mga Quadcom, crime na yun eh. Basta hindi nila marinig yung gusto nilang marinig, crime na yun, contempt ka na. Yan ang kawalang hiyaan yung mga Quadcom. Alam nyo, magkakarma yung mga yan, maniwala kayo. Ito nyo nangyari kay Gordon, olats. But meron pang limit under the law kung how long you can be held in contempt? Dapat, dalawa eh, when a committee report is filed and or when that particular Congress, in this case the 19th Congress, adjourns. Magpa-file daw sila ng report, that should be the end of it. Pero tinatawag nila preliminary report. Ano ba ng klase yun? Palusot yan eh. At obvious naman. So unlikely, sir, that you have to spend years behind in detention. In theory, until it adjourns finally next year. So, hindi mo naman pwede i-keep yan indefinitely. Wala na yung Arnold versus Nazareno na doktrina. Tapos na yon. Hindi pwede. Overturn na yun. Kasi kalokohan naman eh. I-hold mo indefinitely without even a crime. Just because hindi ayaw gawin yung unang, either hindi magawa physically, katulad ng mga documents, wala siya, or hindi pwedeng gawin legally because of constitutional rights. And then sasabihin nila, hindi daw applicable sa kanila, sasabihin ni Luistro. Sinulatan ko sila, ayaw na lang nila ilabas. Sinabi ko sa kanila, nag-cite ako ng mga cases that the right to remain silent and against self-incrimination applies to all proceedings, administrative, legislative, criminal, civil. Merong ganung kaso. Pero hindi nila ilalabas kasi pahiya sila eh. Sir, sorry, balikan ko lang po yung kailan niyo po ipapile. Kasi you said... Wala pa eh. We're still looking, sabi ko nga, baka naman may shred of humanity pang natitira kahit papaano Sir, pero dito yung sa... parang indefinite na po yung order and umaasa nga po kayo. Pero hanggang kailan kayo sir aasa? Well, as long as we can because we still would like to give the Quadcom the benefit of the doubt, pero kung talagang hindi na sila tao, then we will have to do what we have to do. Marami naman kaming maaaring magawa eh. Wag po silang
mag-alala. Baka akala nila ngayon ay namamayagpag sila. They should remember that saying, the wheels of justice grind slowly, but they grind exceedingly fine.